Hindi talaga pwedeng hindi ko gawin tong video na to kasi gusto ko talagang gawa ng video itong asawa ko. Nagdrama pa talaga na magbuntong hininga dito sa kanyang video. Pero bago daw ang lahat ay maglabing-labing sa daw sila sa kanyang mingming. Ito naman talaga mingming niya, ang kalagayahan niya talaga kahit ang hirap-hirap na ng buhay at kaya pagod-pagod na ng pagluluto ng fried chicken pa sa meron itong kanyang mingming, okay lang. Gumising pa naman ito siya ng madaling araw para lang magbenta ng kanyang fried chicken. At ito na, dito na magsisimula ang kanyang bakbakan sa araw na ito. Oy, hanggang sa gabi pa ito. Kasi itong video na ito hanggang mamayang gabi ay ipapakita ko talaga sa inyo kung ano talaga yung ginagawa niya sa buong araw. Ito palang niluto niya ay ito yung gravy namin. At ngayon naman ay ito na yung chicken. Sobrang bilib talaga ako nitong asawa ko na ito. Oy, kasi na-discover niya talaga itong passion at talent niya talaga. Ito man talaga yung kasiyahan niya talaga, yung magluto ng fried chicken. Hindi man talaga siya napapagod dito kahit araw at gabi. Kaya masasabi ko, passion niya talaga ito. Pero minsan napatanong na lang ako, passion nga ba? Or talagang napipilitan lang ito siyang magsikap ba? Kasi ang rami naming utang. Uy, kung pwede nga lang hindi yan ito siya day off. Kasi sabi niya sa akin, hindi pwede mag day off tayo kasi maaapasan tayo ng utang. Dapat magukod tayo sa utang na mababayaran talaga natin. Kasi kapag mag-day off na daw kami, yung utang nakalampas na sa amin. Hindi pwede yun. Kaya dapat hindi talaga kami mag-day off para malampasan talaga namin yung utang. In short ba, makabayad yun sa utang ba? Pero okay lang yan kasi punpon sa awa ng Diyos talaga mauubos talaga namin itong utang namin. At hindi na kami magkadupas-dupas kasi wala na kaming utang na babayaran. Pero anyway, bakit nga ba alas 2 itong pag-prepare namin ng mga fried chicken na ito? Tinatanong ko kayo, di ba? Pero ako rin lang ang sasagot. Ako lang kasi din naman ang nakakaalam sa sagot. Kadlawon ang aming pag-prepare sa mga chicken na ito kasi kadlawon din naman ang order. Kailangan namin gumising ng alas 2 sa kadlawon kasi alas 4 din kunin yung order. Para kasi ito sa Easter Sunday ba, alas 4 ng kadlawon, kailangan naman ng customer ang order. So kailangan talaga namin mag-prepare ng maaga. Ana, ragot, kadlawon ang order, kadlawon po i-prepare. Unsa pa man ay. Ngayon, kwentuhan ko kayo sa kanyang fried chicken. Itong fried chicken namin ay talagang masarap talaga. Hindi talaga ako nagjo-joke. Kapag makakain ka nito ba, ay talagang gustong-gusto mong balik-balikan ba? Totoo siguro kasi kapag meron kaming mga bagong customer ay sa mga susunod na araw ay bumibili na naman ulit sila. Ewan ko ba, pero theory ko lang din naman ito. Sa observation ko ba, ito palang fried chicken namin ngayon na order ay 100 pieces po ito. Nagkadupas-supas pa ito siya ng pagluluto kasi malapit ng mag-alas 4 niya. Kulang pa yung mga fried chicken niyang naluluto. Alang nga naman hindi magkulang, meron siya ingredients na nakalimutan na i-prepare ng gabi. Nilibot-libot pa niya ng alas 2 ng kadlawon itong lungsod namin sa kakahanap ng kanyang ingredients na kulang. Sino ba namang tindahan na mag-aabre ng alas 2 ng kadlawon? Lungsod lang naman itong lugar namin. Pero hindi man pwedeng sumuko kasi order man ito, so kailangan talagang hanapan ng solusyon. Sa kakatour niya sa lungsod namin, may nakita siyang isang tindahan na nakabukas. Yung tindahan na yun, hindi pala yun talaga nagbubukas para magbenta. Nagkataon lang talaga na alas 2 ng kadlawon, meron silang kailangan kunin sa tindahan nila nung kadlawon na yun. Kaya doon nakabili talaga siya ng kanyang kailangan na ingredients. Ay, salamat no. Makuyaw-kuyawan man tas light anin niya. Uy, kaya ang nangyari ngayon, na-late siya sa pag-prepare. Kaya nagkadupas-dupas talaga kami para maihatid namin ang order ng on time. Napipressure na talaga kami nito ba kasi binabalik-balikan na kami ng mga 2 beses sa customer kasi kailangan na talaga nila yung order. At ngayon ay salamat, natapos na talaga itong fried chicken na ito. I-deliver na namin ito maya-maya. Hindi naman talaga ito para delivery talaga, pero i-deliver na lang namin kasi na-late na kami. Nahiya naman kami dahil na-late na kami sa pick-up time. Kaya imbis na pick-up, hindi na lang, i-deliver na lang namin. At ayan na, 4 AM na to, magdi-deliver na siya. Delivery ko guys, kadlawon ako. I-deliver mo talaga yan, San, kasi nahiya na tayo talaga sa customer natin. At dahil ang aga pa ay nagduyan-duyan na muna siya dito. Dito kasi kami magduyan-duyan kapag nagpapalipas kami ng oras. Ganda kasi dito kasi second floor man ito ng bahay namin. Kaya nakikita talaga namin yung kalsada. Ang lawak-lawak talaga yung pananaw namin dito. At after ng kanyang pagduyan-duyan ay eto na. Dito na magsisimula ang kanyang pagbibenta ng fried chicken sa buong araw. Tcharan! Yan po ang aming maliit na tindahan. At dahil sobrang aga pa ay hindi na muna siya nagluluto ng fried chicken. Ito na muna ang inatupag niya yung paggawa ng bululoy at bracelet. At ngayon naman guys ay pupunta siya sa tabuan. Kakatapos lang niya magluto ng fried chicken nito. Tindero na lang namin ang pinabenta niya sa tindahan. Nala ko dire sa hospital sa mga motor guys.
Hello, gi-admit ng isa oh. Mga ingredients ng kanyang mga paninda ang binibili niya dito. Pati na rin mga gulay guys. Kasi kailangan man namin ito para ulamin namin. At ito, pauwi na siya dito. Ewan ko ba talaga nito sa kanya. Uy, na nagdaladala pa talaga siya ng kamera. Pero hindi man kumpleto itong mga video niya. Gusto ko sanang makita yung pagkumpra-kumpra niya doon ba. Pero hindi man niya binidyo yung sarili niya doon na nagkumpra-kumpra siya ng ibang mga ingredients niya. Ito, panoon yung binidyo niya. Nangihi man siya gikan ito. Oy. Nang makauwi na siya guys ay nagluto na agad siya nitong palapa namin. Mabenta kaya itong palapa namin. Alas 2:35 na mga guys. Kawawa talaga. Uy, alas 2 pagod ng kadlawon, mata na ito siya. Nakapoy na talaga itong lawas niya kaya nakatulog talaga siya dito. Alas 3 na ito ng hapon guys at kailangan pa niyang magbenta mamayang gabi doon sa Town Square. Kaya hinayaan ko na muna siyang matulog dito. Kasi mamayang gabi, magbibenta na naman kami ng chicken. Oh, dera luto na. Ito talaga guys ang buhay ng asawa ko. Benta sa umaga, benta sa gabi. At ngayong araw na ito mas nabilar pa kami kasi alas 2 ng kadlawon meron naman kaming order. Dito sa Town Square, dito talaga kami sobrang busy talaga. Kasi meron man kaming dine-in dito. Tapos kadalasan matapos kami dito, alas 9 to alas 10 na ng gabi. Pero kahit ganito man kapagod ay masaya pa rin kami. Ganyan naman talaga ang sikreto ng buhay guys, 'di ba? Na maging masaya ka lang sa ginagawa mo. Basta nagdadrama naman tayo dito, oy. Ito palang fried chicken namin guys ay meron kaming mga presyuhan dito. Meron kaming 30, 35 at 40. Yan po ay depende po yan guys kung gaano kalaki ang manok. Ito ang pormada ng aming pwesto dito sa Town Square guys. Ito naman katabi namin na barbecue stall ay sa kapatid ko naman yan. Hay, salamat. Malapit na talaga kaming makauwi nito. Makatulog na rin kami ng maaga kasi sobrang bilar na talaga namin. Bukas, panibagong araw na naman ulit guys. At dito po magtatapos aming video guys. Maraming salamat po.